Hi guys! Welcome to my vlog. So again, this is your Inday Jusana. And of course, I hope you're doing well. So, kunting kwento lang. Kahapon, galing ako sa Manila Legal Division kasi may inaayos kaming um, letter of authority ng client. And then after that, sa umaga yun na. Then after that sa hapon, diretso ako ng City Hall ng Muntinlupa. And yung topic natin ngayon is regarding kung paano mag-close ng business sa City Hall ng Muntinlupa. And if your business is located in Muntinlupa, guys, this video is for you. Kasi bakit kailangan i-close yung business? Example, pag yung may-ari sobrang tanda na talaga, walang magmamana ng kanyang mga corporation or business, or ayaw niya mag-assign na lang ng president, 'di ba? Parang kapalit niya. Kaya nag-decide sila na i-close yung business. Or yung pangalawa, sobrang laki na talaga ng expenses, hindi na kinaya ng income, so kailangan na talaga i-close yung business. And then yung pangatlo is, example, mag-abroad ka, tapos wala kang pagkakatiwalaan dito, or ayaw mo talaga ipaano sa iba, ipahandle, so pwede mo siyang i-close yung business mo. And ngayon, bibigyan ko kayo ng mga idea kung paano mag-close ng business sa Muntinlupa ng City Hall. So, eto, pakita ko sa inyo. So, ito yung application form for business retirement. So, yung una is notarized application form. So, kailangan nyo lang to guys fill upan. Ayan. And then, sa baba, papanotaryuhan nyo yan. And then, yung pangalawa, isusurrender nyo po yung original mayor's permit certificate, and then original billings assessment, and then official receipts. So, isusurrender nyo po yan sa inyo yung mga nabayaran nyo this year na mga business permits. Tapos, yung next naman is ang ating audited financial statements, like yung 2 consecutive years. Example, 2023 kayong papaklose ng business. So, yung audited FS na for the year 2022 and 2021, yun po yung isasubmit nyo. And then, yung mga quarterly VAT returns, yung mga 2550Q, only for the year 2023 within this year. Alright, tapos yung certification of closure, ayan, isasubmit pa din yan pag close na talaga yung inuupahan nyo. And then, other requirements depending on the nature of business. So, aside from dito guys, kailangan nyo rin mag-submit ng board resolution or secretary certificate pag corporation, and then pag individual naman is SPA or special power of attorney. So, pag nasabit nyo na yan guys lahat, after 7 days, that's the time na mag-site visit yung mga taga City Hall sa inyo para i-check kung totally close na talaga yung location ng business niyo. And then, bibigyan kayo nila ng claims tab kung kailan kayo babalik sa City Hall nila para malaman nyo kung magkano yung babayaran for the final pay ng inyong retirement. Ayan. So, sa scenario namin, ang ginawa ko, para hindi na ako pumunta doon after ng 7 days, is in-email ko na lang yung sa nila website. Ito, it's www.muntinlupa.gov.ph, or pwede kayo mag-message sa kanilang Facebook page. Ito, BPLO Muntinlupa. So, in-email ko na lang sila guys para ibigay na lang sa akin yung amount, and then after nun, binayaran ko na lang pagdating ko doon. Para less yung effort ko, kasi from Makati pa ako, so didiretso ko ng Ayala, Alabang. And then, ang bilis ng closure nila guys, or retirement, kasi pagkabayad ko ng hapon, nung hapon na din mismo yun, binigay sa akin yung certificate of business retirement. And finally, natapos ko din siya. So, yun lamang guys. Pag may mga tanong kayo, don't hesitate to ask questions, and sasagutin ko po yan.
Thank you so much and see you on my next vlog. Bye-bye!